Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nagpatuloy sa pagmamaneho si Maxine. May nakita siyang tulay. Huminto siya roon. Bumaba siya ng sasakyan at dumungaw siya sa tulay. Hindi na niya alam pa ang ibig sabihin at dahilan ng buhay niya sa ngayon. Maxine wanted to die. In afterlife, there must be no problem, no pain, no heartaches. Maybe afterlife is the only answer to end her pain that she's going through. Maybe this is the wisest decision. Nakatitig lang si Maxine sa ilog. Tinititigan niya itong mabuti. Kung gaano nga ba ito kalalim. Kapag tumalon kaya siya, masisigurado nga ba na mamamatay siya. May isang lalaki na nasa gilid ng ilog na iyon. Nakapark din ang sasakyan niya. May hawak siyang inumin. Umiinom siya mag-isa dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Sa sakit na nararamdaman niya sa pagkawala ng kanyang asawa. Namatayan siya ng asawa. At ngayon nga, kanina nila ito hinatid sa huling hantungan nito. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa kaya siya nasasaktan. Parang hinihimay ang puso niya dahil sa sakit. Nakatulala lang ang lalaki nang may marinig siyang mga hikbi. Sinundan niya ang tunog na iyon at ang nakita na lang niya, isang babae na nakaakmang tatalon. Bago pa tumalon ang babae, sa malalim na tubig na iyon, without hesitation, tumayo ang lalaki. Tumalon siya at para sagipin ang babae. He's a good swimmer, but he is not confident kung makikita ang babae dahil madilim na ito. Lumangoy siya ng lumangoy. Hindi siya huminto hanggang sa maabutan niya ang katawan ni Maxine na lumulubog na sa tubig. Nang maisampa ang babae sa lupa, umahon siya. Hindi siya marunong ng CPR, but he has to try dahil unconscious na nga si Maxine. There was no response from her. Inulit niya ang procedure at pagkatapos nun ay pinerform niya ang mouth-to-mouth. After few attempts, inilabas ni Maxine ang tubig na humaharang sa airway nito through her mouth. Napabuntong hininga naman ang lalaki saka napaupo sa lupa. Thought he will witness another death. Maxine started to cry. He doesn't want to see any of this. Kaya tumayo ang lalaki. Its clothes are dripping because of wetness. Whatever your problem is, death is never an answer. It won't solve anything. Saad ng lalaki matapos niyang talikuran si Maxine. Wasak na ang marriage ko. Niloloko lang ako ng asawa ko. Ano pa ba ang silbi ng mabuhay? Pasigaw na wika ni Maxine habang umiiyak. Humarap ang lalaki kay Maxine and he looked down on her. Who do you think will benefit the most upon your death? Sila? Yung asawa mo at ang kabit niya? If you hate them that much, then fight them back. Don't run away from them. If you ended up dead, gumagawa ka lang ng dahilan para mas maging masaya ang pagsasama nila. There are so many people living in this world na kahit ayaw pa nila. Don't waste your life just because your husband cheated. Ang tono ng boses ng lalaki ay napakaseryoso. Maxine couldn't speak. She just crying. Remember this today. You were reborn. This is your second life, kaya make it best. If your husband don't love you at your worst, then he doesn't deserve you at your best. Pero kung determinado ka nang umalis sa mundong ito, then it's up to you. After his long mantra, the man walked away. It's already dawn when Maxine went home. Hindi niya alam ang mga susunod na mangyayari. But she will face them. With head high, tama ang sinabi ng lalaki sa kanya. She won't make it easy for Luis and Kylene.
Nanuyo na ang mga damit ni Maxine at ang buhok niya, but it doesn't bother her. Wala si Luis sa bahay nila dahil hinahanap niya si Maxine. Pumunta siya sa kapatid niya, sa pamilya ni Maxine, sa mga magulang niyang sina Marichel at kay Clarence. Giselle sensed that there is something off. Bakit naman hahanapin ni Luis ang ate niya? Tapos hindi pa nagte-text si Maxine. Ang huling mensahe nito, bukas na bukas daw ng hapon ay susunduin nito si Laura. Pagkarating ni Maxine ng bahay, ang una niya nakita ay ang mga pictures nila mag-asawa na nakaharang sa pader. Ang larawan noong honeymoon nila, ang larawan ng kasal nila, ang family pictures nilang tatlo. Hinawakan iyon ni Maxine at pinagbabasag niya ito sa sahig. Nang masira ang lahat ng pictures, narinig niya ang pagbukas ng pintuan. Pagkapasok ni Luis, hindi na siya nagulat na ganito ang nadatnan. Napakaraming wasak na gamit. Dahan-dahan siyang lumapit papunta sa sala. Nakita niya si Maxine. Nakatayo ito sa harap ng window. Nakatanaw sa labas ng kanilang bahay. Maxine. Tawag naman ni Luis sa pangalan nito. Humarap naman si Maxine sa asawa niya. Napangiti siya. Nandyan ka na pala. Ipaghahain kita. Sorry sa kalat ha. She act normal. Kahit na alam niyang pareho na may lamat na ang kasal nila. Wala si Laura. Iniwan ko muna kay Mama at kay Giselle. Lumakad si Maxine papunta sa ng kusina. Pero pinigilan siya ni Luis. Hinawakan siya nito sa kanyang mga braso. Stop it, Maxine. Huwag na tayong magkunwari pa. Napataas naman ang kilay ni Maxine. Tinitigan niyang mabuti ang mga mata ni Luis. Hindi ako nagkukunwari, Luis. Bakit ikaw? Nagkukunwari ka pa rin ba sa ngayon? Ikaw ba yung asawa ko sa oras na ito? O ibang tao ka na? Lumipas ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Nakakabinging katahimikan ang namayani sa kanila. After a while, nagsalita naman si Luis. Maghiwalay na tayo, Maxine. Let's have divorce. Ikinalaki ng mga mata ni Maxine ang narinig niya. Hindi niya mapigilan ang mga luhang na mamalisbis sa kanyang mga mata. Pero natawa siya. Ikaw pa ngayon ang hihiling ng hiwalayan? Ako dapat yung Luis. Ako yung nasaktan dito. Ako yung naloko. Ako dapat ang nagsasabi niyan. Lumapit si Maxine sa asawa niya at pinagsasampal at pinagsusuntok niya ito. Ang baboy mo! Ang baboy-baboy niyo na kabit mo! Kailan pa? Kailan mo pa ako niloloko? Marahas siyang hinawakan ni Luis at marahas din siyang itinulak nito at kaya naman bumagsak siya sa sahig, dahilan para bumaon ang bubog sa mga kamay niya. 4 na buwan na, Maxine. Masaya ka na? Masaya ka na dahil nalaman mo? Sa mga oras na iyon ay ibang Luis ang nakikita niya. Hindi pa nakikita ni Maxine. Ito nga ba ang tunay na kulay ng asawa niya? Tumayo si Maxine at malakas niyang sinampal ito. May maliit pang bubog sa palad ni Maxine. Kaya nahiwaan ang balat ni Luis sa pisngi nito. Bumaon lang lalo ang maliit na bubog sa laman naman ni Maxine. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na makipaghiwalay sa'yo. Bakit? Para maging madali para sa'yo at para sa kabit mo? Hindi ako papayag, Luis. Papatayin mo muna ako. Tutuparin ko ang pangako ko. Mamamatay akong asawa mo. Mamamatay ako na kasal sa'yo. At yang kabit mo, mamamatay siyang kabit. Tandaan mo yan. Itinaas ni Luis ang kamay niya at ipinakita niya kay Maxine kung paano niya hubarin ang wedding ring nila. Itinapon niya ito. Malakas ang tunog na ginawa ng singsing nang lumapat ito sa sahig. Tingnan natin, Maxine. Tingnan natin sa huli kung kakayanin mo. Mariin na wika naman ni Luis. Tinalikuran niya si Maxine. Sa kaniya ito iniwan. Pupunta siya kay Kaylin. Nagluluto si Giselle ng agahan nilang mag-anak bandang 7:00 ng umaga.
Si Laura ay nasa mama niya. Nilalaro habang busy ang tiyahin sa kusina. Eddie is already retired from PNP dahil senior na ito. Ang asawa naman niyang si Loida ay na-stroke 2 years ago, kaya lalong nanghina na ang katawan nito. Marco and Giselle are now the breadwinner in their family. They have boyfriend and girlfriend, but hindi pa sila magsisettle dahil priority nila ang mama at papa nila. Nagsasangag si Giselle ng kanin na tira nilang mag-anak kagabi nang pumasok naman si Marco sa kusina. Ate, may tumatawag sa'yo. Wika naman ni Marco. Sino daw? Clarence ang nakalagay. Iniabot ni Marco ang phone nito kay Giselle. Haluin mo nga ito, may kakausapin lang ako. Wika naman ni Giselle at ibinigay dito ang spatula kay Marco, na ang nagpatuloy sa ginagawa ng kanyang ate. Pumunta si Giselle sa kanyang kwarto, na dati ay kwarto nila ni Maxine. Inilak niya ang pintuan. Sa kaniya sinagot ang tawag ni Clarence. Hello? Mababa ang boses na wika ni Giselle. Nalilihim niya kasi ang tungkol sa pangangabit ni Luis sa pamilya niya. Baka kasi atakihin ang mama niya dahil sa sama ng loob. Where are you? Go and check your ate. Pakiramdam ko nagkakabukingan na. Ha? Nanggigilalas naman na wika ni Giselle. Maugong ang pangalan ni Kailin ngayon sa fashion industry. There was an article last night na lumabas daw. It say na nahuli ng owner ng clothing line na yon na nakikiapid sa lalaki may asawa na doon sa resto. Something like that. I don't know the details. Nasa urgent meeting ako. Narinig ko lang yon sa sekretary ko. At nag-aalala ako kay Maxine. Ramdam nga ni Giselle ang pag-alala ng baklang kaibigan ng ate niya. After the call ended, mabilis na nagpalit ng t-shirt si Giselle. She's about to leave her room, pero naalala niya ang alas niyang itinatago sa loob ng bond paper. Dali-daling binuklat iyon ni Giselle ang kahon at saka lumabas. Marco, ikaw na muna ang bahala dito sa kusina ha. Kumain na kayo pagkaluto niyan. Sigaw naman ni Giselle sa kapatid. Rinig niya ang pagrereklamo ng kapatid, pero nakapagpaalam na agad si Giselle sa mga magulang niya. Dahil walang sariling sasakyan, commute siyang pumunta sa ate niya. Malakas niyang kinatok ang pintuan ng apartment ni Maxine. Halos hindi nakatok ang ginagawa niya. Sinusuntok na niya ang pintuan. Nang iikot na niya ang doorknob, ay mabilis naman itong nagbukas. Pagpasok ni Giselle, nanlaki talaga ang mga mata niya nang makita ang sitwasyon ng bahay. Parang may dumaang bagyo doon. Pumunta ng sala si Giselle at doon niya nakita ang kapatid. Nakatulog na si Maxine dahil sa sobrang pagod nito. Ang mga kamay nito ay puno ng dugo, ganun rin ang sahig. Sa sobrang galit niya, parang nakalimot na siyang magsalita pa. Inilapag ni Giselle ang box sa sahig at hinanap niya ang susi ng sasakyan ni Maxine. Nang makita niya ito, she went next to her elder sister. Tiningnan niya ang mukha ni Maxine at bumulong siya. Igaganti kita ate, makikita nila. Pagkatapos sabihin niya ang mga pangako sa kapatid, mabilis na tumayo si Giselle. Kinuha niya ang box. Bumaba siya patakbo at nang makita ang sasakyan ni Maxine, mabilis siyang pumasok doon at mabilis siyang pumunta sa Kissy Clothing Line. Sobrang mahigpit ang pagkakahawak ni Giselle sa manibela ng sasakyan. Kulang na nga lang ay paliparin niya ang sasakyan dahil sa bilis ng takbo nito. On her way, nakita niya ang signboard sa labas ng isang karinderya. It say, nagbibinta ng kaning baboy. Huminto si Giselle sa tapat ng karinderya at bumili siya ng 2 timba na kasing laki ng lagay ng assorted biscuit pasalubong. There's an additional charge dahil pati timba ay binili niya. May takip naman ito, kaya hindi lumalabas ang baho ng ganun kalala. Pinagpatuloy niya ang pagdadrive hanggang sa marating niya ang building ng Kissy Clothing Line. Bumaba si Giselle ng sasakyan. Sa kanya, inunload ang 2 timbang puno ng kaning baboy. Walang security guard na naka-duty ng panahong iyon kaya naman malayang nakapasok si Giselle. Hindi man niya ito teritoryo at teritoryo ito ng kalaban.
pero wala siyang takot. Hindi siya natatakot sa kahit na ano, as long as alam niyang tama ang ipinaglalaban niya. Nasa ground floor naman si Kylie ng panahong iyon. She's holding a document at nakasunod sa kanya ang mga empleyado niya. Ang kanyang secretary, her assistant, supervisor, manager. Oo, 2 ang sekretary niya. Nang makita ni Giselle ang haliparot na kabit ng brother-in-law niya, tagis ang bagang niya itong tinitigan. At least, hindi na siya mahihirapan na maghanap. Ilan linggo din niyang pinipigilan ang sarili na sugurin ang haliparot na ito. Ngayon, tingnan lang niya kung paano gumanti ang isang Giselle. Hoy, malanding babae na kinakalantaray ang pamilyadong lalaki. Lahat na nasa tao sa labi ay bigla silang tiningnan. Isa na doon ay si Kaylin. She also stopped walking. She closed the document at inabot niya ito sa kanyang sekretarya. Tumingin siya kay Giselle. There are backers on her both side. Just like her older sister, she got no class. Bulong naman ni Kylie na makilala niya si Giselle as Maxine's sister. Napakalandi mong animal ka. Sigaw ni Giselle kay Kaylin. Everyone stopped working. Lahat sila ay nakikiusyoso. May lumapit na 2 guard kay Giselle, but Kaylin stopped them. Let her be. Saad naman ni Kaylin, kaya nilubayan si Giselle ng 2 guard. Lumakad papalapit si Kaylin. Ang heels niya ay nagbibigay tunog sa bawat pagtapak niya sa marble na sahig. Why are you here? Hindi na pinatagal pa ni Giselle ang gagawin. She uncovered the bucket at itinapon niya ang kaning baboy na naglalaman ng mga panis at inaamag ng mga pagkain. Napasigaw si Kaylin because she was caught off guard. Binuksan pa ni Giselle ang isang timba at muli itong itinapon kay Kaylin. Dahil sa dami ng kaning baboy na ikinalat ni Giselle, umalingasaw ang sobrang bahong amoy sa labi. Mabilis na tumakbo ang 2 guard at hinawakan si Giselle sa magkabilang braso niya. Mayroon ding tumatakbo papalapit kay Kaylin para punasan ang katawan niyang nabalot sa nakakasukang pinagsama-samang leftover ng iba't ibang tao. Ano? Mabaho ba? Nakakadiri ba? Huwag ka mag-alala. Dahil mas mabaho at nakakadiri ka pa sa kaning baboy na yan. Isa kang malantod na haliparot at mang-aagaw ng asawa. Napakakampante mo yata, no? Dahil mabait yung ate ko. Pero sorry ka. Dahil kung demonyo ka, mas demonyo ako sa'yo. Siguro kung hindi lang siya hawak ng mga guard kanina, ay kanina pa siya umibabaw kay Kaylin para ubusin ang buhok nito. Ipakukulong kita! Sigaw naman ni Kaylin. Sige, magdemanda ka. Tingnan natin kung sino ang matatalo. Ang tanging kasalanan ko lang, ipinaglalaban ko ang kapatid ko. Pero ikaw, ano ang naging kasalanan mo? Isa kang makasalanang haliparot. Palabasin siya dito. Ilabas niyo na siya. Malakas na sigaw naman ni Kaylin sa mga guard nito. I can go out myself. Malakas naman na sigaw ni Giselle. Where are you looking at? Bumalik kayo sa trabaho niyo. Pasigaw naman ni Kaylin sa mga personnel niya. Mabilis na umakyat patungo sa opisina niya si Kaylin kasama ang mga sekretarya niya. She will shower herself with alcohol dahil sa nakakadiring nakakapit na kaning baboy sa balat at damit niya. On the other hand, hindi pa tapos si Giselle. She will expose Louis' affair with Kaylin. Kagaya ng ipinangako niya, ipapahiya niya ang 2. They will wish they were never met. Kinuha ni Giselle ang kahon at umakyat siya sa tuktok ng building, nakatapat ng Kissy clothing line. Nang nasa rooftop na siya, she unboxed her stuff. Matapos noon ay sabay-sabay niyang pinakalat ang halos 1,000 copies ng printed na evidence of Louis and Kaylin's affair. Sa bawat isang bond paper ay may nakaprint. On the left side is Louis and Maxine's wedding photo. Blurred ang mukha roon ng kapatid, while the right side is divided into 2. Sa taas ay picture ni Louis at Kaylin na nasa restaurant that night.
Laura was confined in the hospital at ang isa naman sa baba noong kinaumagahan nang makita niya itong naghahalikan. At ang nakasulat sa bawat bond paper, Casey, kabit ni Luis, tingnan natin kung hindi kayo mapahiya sa inyong mga kababuyan. Bulong naman ni Giselle habang patuloy niyang pinakakalat ang mga papel.